Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Diego. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Ano bang meron sa bundok na yan, Tatang? Bakit ipinagbabawal ang pagpunta? Wika ni Diego. Hindi naman sa ipinagbabawal, Diego. Wala lang talagang naglalakas loob na pumunta sa lugar na yon. Wika ni Tatang Umpong. Bakit naman po? Mukha namang maganda dun sa lugar na yan Marami pang mga ligaw na hayop. May mga nagsasabing naninirahan sa gubat na yan ang isang mabalasik na aswang. Sa loob ng maabang panahon, pinangangalagaan niya ang lugar kaya hindi nawawala ang mga ligaw na hayop. Naging kanlungan nila ito dahil walang nangangahas na pumasok. Mabalasik na aswang. Ibig sabihin totoo po sila? Oo, Diego. Nabuhay sila kasama ng ating mga ninuno nung unang panahon. Sila ang naging katuwang ng ating mga mandirigma para itaboy ang mga dayuhan. Kung hindi dahil sa tulong nila, malamang nasakop na tayo ng mga mapaniil na Kastila. Bakit wala sila sa mga libro? Ang sinabi lang sa amin ng mga guru sa kasaysayan, mga magigiting na kalalakihan, sila lang daw po yung nagtanggol sa dalampasigan ng Pilipinas laban sa mga dayuhan. Siyempre, hindi talaga ilalagay sa libro ang tungkol sa mga aswang. Pero ang totoo, nariyan talaga sila. At kahit hanggang ngayon, patuloy silang nabubuhay at nakikisalamuha sa atin. Nakatira si Diego kasama ang kanyang lolo Ompo sa isang liblib na baryo sa gawing dulo ng bayan. Malapit na ito sa kagubatan at kadalasang walang nagagawi. Maliban na lang sa mga mangasong dumadayo sa lugar dahil nasa gilid ng burol. Pagtatanim ng luya at mais ang kanilang pinagkukunan ng pangkabuhayan. Malawak na lupain ang pagmamay-ari ni Mang Ompo. Minana pa ito sa mga magulang ng nabubuhay pa. Sakop nito ang halos kalahati ng baryo, maging ang malaking bahagi ng gubat. Kaya naman naglagay ng bakod ang matanda sa loob ng kagubatan upang walang makapasok na mga ngaso sa kanyang nasasakupan. Halos araw-araw, naglalakad sa loob ng gubat ang matanda para lang siguraduhing maayos ang ginawang bakod. Tanging si Diego lang at Ampong ang naiwan upang tulungan ang matanda. Ang ilan sa mga kapatid ng binata may kanya-kanyang buhay. Bunso sa 6 na magkakapatid si Diego, pinakapaborito ni Mang Ompo sa lahat ng mga apo. Sa murang edad, tinuruan ng matanda si Diego sa mga gawain sa bukid, kaya naman gamay na gamay nito ang pag-aararo sa gilid ng burol. Dahil sa halos walang puno sa kanilang sakahan, matinding sakit ng araw ang kalaban ni Diego kapag nagtatrabaho. Kaya kapag maliwanag ang buwan, saka pa lang nito binabanatan ang pag-aararo. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kakaibang karanasan ng binata. Matapos magapunan, kinuha ni Diego ang kalabaw. Kinabitan ito ng araro. Malapit lang sa taniman ang kanilang bahay, kaya kampante si Mang Ompo na walang mangyayari sa binata. Habang nag-aararo biglang huminto ang kalabaw. Nagtaka ang binata dahil kakasimula pa lang nito sa pagtatrabaho. Oh, anong problema mo? Kakasimula pa lang natin magtrabaho Pagod ka na kaagad? Tanong ni Diego. Nakita nitong nakatingin sa iisang direksyon ng kalabaw na parang may kung anong nakita. Binitawan ng binata ang lubid. Laking gulat dahil bigla itong tumakbo palayo. Hila-hila ang araro. Dinaanan nito ang mga patubo ng mais, kaya napasapo na lang ng ulo ang binata. Nako naman yari ako nito kay lolo
Akmang lalakad na ang binata papunta sa inintuan ng kalabaw nang bigla itong makarinig ng malakas na angil. Napalingon ng binata. Laking gulat nito nang makita ang malaking asong naglalakad papunta sa kanya. Hindi makakilo si Diego dahil sa sobrang takot. Unti-unting lumalapit ang aso hanggang sa maramdaman nito ang hininga ng nilalang sa kanyang leeg. Napapikit na lang si Diego sa pag-aakalang katapusan niya na. Ilang segundo na ang nakalipas, ngunit walang pangil na lumalapat sa leeg ni Diego. Saktong pagdilat nito, biglang tumakbo palayo ang malaking aso. Naupo ang binata at habang hinahabol ang hininga, nag-angat ito ng tingin. Nakita ang figura ng isang lalaking nakatayo sa likod ng puno. Nasisinaga ng buwan ang bahaging iyon ng taniman, kaya sigurado si Diego sa kanyang nakita. Ngunit ilang sandali pa ang nakalipas. Umalis din ito. Naiwan ang binatang mag-isa sa gitna ng malawak na bukid. Dali-daling tumayo si Diego at umuwi sa kanilang kubo. Nakita nitong natutulog si Mang Ompo sa sala. Kaya naman hindi na ito nag-abala pang gisingin ang matanda. Hindi nakatulog si Diego buong gabi. Paulit-ulit na tumitingin sa bintana sa takot na maaaring bumalik ang nilalang nakamuntikang lumapas sa kanya. Kasabay nito ang katanungan kung sino ang lalaking nakita niyang nakatayo. Nakaupo lang si Diego sa atangan buong gabi. Maliwanag na nang magising ang matanda. Napasapo ito sa noo nang makita ang bali-baling pananim ng mais. Mabaging langit! Anong nangyari sa mga pananim natin, Diego? Bakit naputol ang mga mais? At bakit naroon ang kalabaw? Tanong ni Mang Ompo habang nakaturo sa kalabaw na sumabit ang tali sa tumbang puno. Yan nga po yung gusto kong sabihin sa'yo, Lolo. Kagabi habang nag-aararo ko, biglang may nagpakitang malaking aso eh. Sasakmalin na sana ako pero may nagpakitang lalaki. Tumakbo po yung nilalang eh. Lalaki? Teka, si Angel? Mahinang wika ni Mang Ompo. Kaso nga lang narinig ito ni Diego. Angel? Sino naman po yun? Wala, sige na. Ako na ang kukuha sa kalabaw. Huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Marahil mga asong gubat lang ang nakita mo. Sige na, kumain ka na at magpahinga. Mukhang wala kang tulog simula kagabi. Wika ni Mang Ompo. Naglinis ng katawan ng binata at pumasok sa silid. Tanghali na nang magising si Diego. Dumiretso ito sa kusina para uminom ng tubig. Nakita nitong naglalakad si Mang Ompo papasok sa gubat. Nagpa siya ang binatang sundan ito. Marahang naglakad ang matanda habang binabaybay ang makitid na daan sa tabing ilog. Narating nito ang malawak na kapatagan na nasa gitna ng kagubatang sakop ng kanyang lupain. Medyo malayo si Diego sa matanda, ngunit nakikita nito ng malinaw ang kilos ni Mang Ompo. Maya-maya pa isang matandang lalaki at isang puting aso ang lumabas mula sa masukal na bahagi ng gubat. Naglakad ito papunta sa kinakatayuan ni Mang Ompo. Tinapik ng mahina ang balikat ng matanda. Angel, salamat sa pagtugon sa aking paanyaya. Matagal na panahon na ang lumipas, magmula nang huli tayong magkita. Tignan mo ang sarili mo, hindi na ikaw ang ompong nakilala ko. Mabuti na ang ganito. Nakakapamuhay ako ng mapayapa, Angel. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit kita gustong makausap. Si Diego, wala siyang alam tungkol sa'yo. Bakit ka nagpakita sa kanya? Malaki na si Diego. Sa palagay ko, oras na para malaman ng apo mo ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Akala ko ba malinaw sa'yo ang dahilan kung bakit nilayo ko ang apo ko?
Malinaw sa akin. Pero hindi mo matatakasan ang katotohanan, Ompo. Gaya natin si Diego. Sa ayaw at sa gusto mo. Darating ang panahong malalaman niya ang katotohanan at mas masakit para sa kanya na malaman niyan mula sa iba na nililihim mo ang totoo niyang pagkatao. Nanatili si Diego hanggang sa matapos ang pag-uusap. Pag-alis ng matandang nagngangalang Anghel, dali-dali itong bumalik sa kubo. Nagkunwaring tulog habang pinakikiramdaman ang kilos ni Mang Ompo. Maya-maya pa, pumasok ang matanda sa silid. Naupo ito sa tabi ng higaan. Patawarin mo sana ako, Diego, kung inilihim ko sa iyo ang lahat. Itinago ko ang totoo mong pagkatao dahil gusto kitang protektahan. Ayoko mamuhay ka na kinamumuhian ng kapwa mo. Sana maunawaan mo ang ginawa ko. Wika ni Mang Ompo. Matapos ay lumabas na din ito ng silid. Nang mga sandaling iyon, maraming bagay ang gumulo sa isipan ni Diego, lalo na ang tungkol sa kanyang pagkatao. Ang tanging alam ng binata, mula siya sa isang normal na pamilya. Bagaman hindi nakagisnan ang mga magulang, iminulat siya ni Mang Ompo sa isang normal na pamumuhay. Ngunit sa kabila ng mga narinig, pati na rin nasaksiyan, alam ng binata na hindi siya pangkaraniwan. Kinabukasan, maagang nagpunta sa taniman ang binata. Nagtataka si Mang Ompo dahil hindi ito kumikibo. Lumipas ang mga araw, na ganon ang kilos ni Diego. Hanggang sa hindi na matagalan ng matanda ang pagsasawalang kibo ng binata. Isang hapon habang nagpapahinga, nilapitan niya ito upang kausapin. Ilang araw ko na napapansin na wala kang kibo, Diego. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Mang Ompo. Napangiti si Diego at tumugon. Wala naman po, Lolo. May mga iniisip lang ako. Pero wag mo nang alalahanin yun. Ayos lang po ako. Kilala kita, Diego. Ako ang nagpalaki sa'yo. Simula nang iwanan ka ng mga magulang mo sa akin. Kaya alam ko kung may gumugulo sa isipan mo. Bakit hindi ka magkwento? Wika ng matanda. Napabuntong hininga si Diego at tumayo. Gusto ko lang humalaman, ano ba talaga nangyari kay nanay at tatay? Bakit nila ako iniwan? Tanong ng binata. Hindi malaman ni Mang Ompo kung saan siya magsisimula sa pagpapaliwanag. Hindi ba sinabi ko na sa'yo noon nang ibang bansa ang nanay at tatay mo para magtrabaho? Sa kasamaang palad, hindi na sila nakabalik dahil sa isang sakuna. Narinig ko na po yung kwentong yan, Lolo. Kaya nga tinatanong ko sa inyo ngayon. Dahil hindi nagtutugma ang kwentong yan sa mga narinig ko sa usapan nyo nung matandang tinatawag mong Anghel. Wika ni Diego. Nagulat si Mang Ompo sa sinabi nito. Teka, paano mong nalaman ang tungkol kay Anghel? Siya yung matandang lalaki. Yung nakita ko sa likuran ng puno. Nung gabing sinalakay ako ng malaking aso. Sinundan kita nung nakaraan. Nakita ko kayong nag-uusap eh. Narinig ko po ang lahat, Lolo, kaya pakiusap. Sabihin mo kung ano ang totoong nangyari sa mga magulang ko. Hindi sila namatay sa sakuna, hindi ba? Wika ni Diego. Hindi makapagsalita si Mang Ompo ng mga sandaling iyon. Napag-isip-isip nito na tama ang sinabi ni Mang Anghel. Hindi ko kayang ipaliwanag sa iyo ang lahat, Diego. Pero sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Hindi ba gusto mong makarating sa bahagi ng gubat na yon? Pwes ito na ang pagkakataon. Wika ni Mang Ompo habang nakaturo sa ipinagbabawal na kagubatan. Ano naman po yung meron doon, Lolo? Masasagot ba sa lugar na yon ang mga tanong ko? Hindi ano, Diego. Kung hindi sino. Oo, masasagot ng taong pupuntahan natin ang mga tanong mo.
Siya ang nakakalam ng lahat tungkol sa totoong nangyari. Kaya kung handa ka na, lalakad na tayo. Wika ni Mang Ompo. Bagaman naguguluhan, minabuti ng binata na sumama sa sinasabing lugar. Matapos maganda, lumakad na ang dalawa. Medyo madilim na ng mga oras na yun. Ngunit kabisado ni Mang Ompo ang daan. Teka lolo, makikita niyo pa ba yung dadaanan natin? Parang kabisado niyo ah. Akala ko ba wala pa nakakapunta dito? Wala nga maliban sa akin. Nakakalimutan mo yatang sakop ng lupaing pagmamay-ari natin ng lugar na ito. Tugon ni Mang Ompo. Maya-maya ay narating nila ang maliit na kubo. Merong nakasinding siga sa labas. Nakaupo sa harapan nito. Isang matandang nakasuot ng salakot na gawa sa dahon ng buri. Nag-angat ng tingin ng matandang lalaki. Napagtanto ni Diego na yon ang kausap ni Mang Ompo. Magandang gabi sa iyo, Anghel. Pasensya na sa panggagambala. Ngunit napag-isip-isip ko ang mga sinabi mo. At eto ngayon, binabato ko ng mga katanungan ng apo ko. Parang itinaga sa bato ang mga sinabi ko, hindi ba? Halika kayo. Saluhan niyo ako sa pagkain ng sariwang inihaw na karne ng kuneho. Tugon ni Mang Anghel. Pinagmasdan nitong mabuti ni Diego. Napagtanto na magkamukha sila ng matanda. May mas edad lang ito. Kulubot ang balat pati na rin ang buhok. Hindi sana aabot sa ganito kung hindi ka nagpakita sa kanya. Kaya ayan, ikaw ang sumagot sa mga tanong ng apo natin. Napatingin si Diego kay Mang Ompo. Tumawa ng malakas si Mang Anghel. Sa wakas, ngayon naisip mo na rin ang mga sinasabi ko. Hindi habang buhay, magagawa mong itago ang katotohanan, Ompo. Bueno, dahil narito ka na rin lang, hayaan mong magpakilala ko sa iyo. Ang pangalan ko ay Anghel. Ako ang ama ng nanay mo. Si Lolo Ompo mo naman ang ama ng tatay mo. Pareho kaming mula sa isang tribo ng mga aswang. Sa makatuwid, mula sa purong hanay ng mga aswang. Hindi lang basta-basta aswang, Diego. Mula tayo sa malalakas na aswang na kung tawagin ay gabunan. Ang lahi natin, kilala sa buong bansa bilang pinakamataas na uri. Kinakatakutan tayo ng iba't ibang lahing mas mababa kung ikukumpara sa atin. Pagpapaliwanag ng dalawang matanda. Teka, sandali lang ha. Kung aswang ako, bakit hindi naman ako natatakam sa laman ng tao? Ni minsan, hindi sumayad sa isip ko na pumatay o tumikim ng dugo. Wika ni Diego. Ang lahi natin, hindi naman pumapatay ng tao para kumain. Kinukuha natin ang lakas mula sa kalikasan. Hindi kagaya ng pangkaraniwang aswang. Kailangan nilang kumain ng laman ng tao para lumakas. Ano naman yung nangyari sa mga magulang ko? Bakit nila kami iniwan? Tanong ni Diego. Hinayaan ni Mang Ompo na si Mang Anghel ang magpaliwanag. Kinakailangan nilang lumayo para maging ligtas kayo ng mga kapatid mo. Maniwala ka man o hindi, kayo ng mga kapatid mo ang kahuli-hulihan sa ating hanay na purong dugo ng mga gabunan. Ano naman ang kinalaman ng pagiging purong dugo namin sa pag-alis nila nanay? Ang ating lahi may matagal ng kalaban. Sila ang tinatawag na sinaunang aswang. Mas kilala bilang mga bangkilan. Gusto nilang sakupin at mapasailalim sa kanilang kapangyarihan ng ating lahi. Pero dahil hindi pumayag ang naunang pinuno,
Kaya nagpasya ang mga ninuno na labanan ng angka ng bangkilan. Nagawa silang talunin ng malalakas nating mandirigma at itinaboy mula sa lupain. Nagkaroon ng mahabang kapayapaan hanggang sa isilang ang iyong mga magulang. Simula ng kapakanakan, itinadhana silang magsama. Kumbaga, ipinagkasundo namin sila dahil sa isang propesiya. Propesiya? Ano naman po yun? Tungkol po saan? Kayong magkakapatid ang magdadala ng kamatayan sa mga bangkilan. Ito ang naging dahilan kung bakit kinakailangang lumayo ng mga magulang nyo. Iniwan kayong 5 sa pangalaga ni Ompo para walang makaalam na anak kayo ni Isabel, pati na rin ni Laurencio. Sa kasamaang palad, nahuli sila ng mga bangkilan at dahil malayo sila sa amin, wala kaming nagawa. Tuluyang nasawi ang nanay at tatay mo. Wika ni Mang Anghel. Hindi makapaniwala si Diego sa mga narinig. Nawala ang pag-asa nitong makita ang mga magulang. Ang buong akala ko pa naman, mahanap ko na si nanay at tatay pagdating ng araw. Pero wala na pala sila. Patawarin mo sana ako, Apo. Kung hindi ko kaagad sinabi sa'yo ang katotohanan, gusto lang kitang protektahan. Kayo ng mga kapatid mo. Kaso lang, hindi ko na alam kung saan ko hahagilapin ang mga yon. May kanya-kanya silang buhay. Pero mas mabuti ng ganon. Wala silang kaalaman sa totoo nilang pagkatao. Na siyang pinakamalaki mong pagkakamali, Ompo. Maaring hindi alam ng mga kapatid ni Diego ang tungkol sa kanilang pagkatao. Pero siguradong naaamoy ng mga kalaban ang dugong nananalaytay sa kanilang kaugatan. Ibig sabihin, manganib ang buhay nila, kuya. Kailangan natin silang sabihan. Alam ko kung saan nakatira si Kuya Mando. Siguradong masasama niya tayo sa iba pa. Pasensya na, pero hindi kita pwedeng samahan. Ngunit ipapadala ko sa iyo ang alaga kong si Dilim. Wika ni Mang Anghel. Napatayo si Diego nang biglang lumitaw mula sa likod ang malaking aso. Nanigas sa kinakatayuan ng binata dahil ito rin ang asong kamuntikang sumakmal sa kanya. Alaga mo ba ang higanting asong yan? Pakiusap, ilayo mo siya sa akin. Wika ni Diego habang nakatitig sa mga mata ng nilalang. Halos kasing tangkad ng binata ang aso. Napakaitim ng balahibo na tila naghahalo sa dilim ng gabi. Nagliliwanag na parang baga ng uling ang mga mata nito. Ang asong yan, isa sa gabay ng ating lahi. Siya ang nagsisilbing kasama ko sa loob ng mahabang panahon. Nung araw na una tayong magkita, sinadya kong utusan si Dilim na lapitan ka upang kilalanin ang amoy mo. Tugon ni Anghel. Dahan-dahang hinawakan ng binata ang noo ng malaking aso. Laking gulat nito nang matusok siya sa napakatalas na balahibo ng nilalang. Teka, bakit matalim yung balahibo niya? Isa yan sa mga depensa ni Dilim. Ngunit sa oras na maramdaman niyang wala kang dalang panganib, kusa itong lalambot na parang bulak. Wika ni Tatang Anghel. Nang mga sandaling iyon nakalahad ang palad ni Diego habang tinitignan ng sugat. Nagulat ang binata dahil dinalaan ito ni Dilim. Teka, bakit niya ginawa yun, Lolo Anghel? Yan ang simbolo ng pagkilala niya sa iyo bilang bagong Panginoon. Si Dilim ang makakasama mo at magbabantay sa iyo simula ngayon. Sandali lang. Nasaan pala yung mga katribo natin? Nasaan yung pinagbulang kong lahi? Wala na sila, Diego. Kami na lang ng Lolo Anghel mo ang naiwan. At kayo ng mga kapatid mo. Dumating na ang pagkakataong kailangan niyong magsama-sama bilang huling henerasyon ng ating angkan. Pero bago ka sumuong sa mapanganib na misyon, Diego,
Kailangan mo munang matutunang gamitin ang likas mong kakayahan bilang aswang. Likas na kakayahan. Gaya ng pagbabagong anyo. Isa lang yon sa mga ituturo ko sa iyo. Tayong mga gabunan, may taglay na malakas na pangangatawan. Maliban dito, 10 beses na mas matalas ang pandaban natin kumpara sa pangkaraniwang tao. Kailangan mong matutunang gamitin ang lahat ng ito. Magsisimula ang pagsasanay mo bukas ng umaga. Sa ngayon magpahinga ka. Sikapin mong mag-ipon ng lakas dahil maaaring mapagod ng husto ang katawan mo sa oras na magsimula tayo. Wika ni Tatang Anghel. Matapos ang pag-uusap, umuwi na ang mga ito sa kanilang tahanan. Habang nasa daan, pinakikiramdaman nito ang nilalang na nakasunod sa kanila. Lolo, alam mo ba yung tungkol sa nilalang na yan? Oo, alam ko ang tungkol kay Dilim. Kaya nga hindi na ako nagulat nang sabihin mong nakakita ka ng malaking aso. Pero syempre, dahil hindi mo pa alam ang tungkol sa kanila, hindi na muna ako nagpaalata. Wika ni Mang Ompo. Kahit nang dumating sila sa kubo, nakabuntot pa rin ang malaking aso. Nagpapaikot-ikot ito sa paligid upang bantayan ang binata. Kinabukasan, maagang lumabas ng tahanan si Diego at gaya ng inaasahan, naroon pa rin ang malaking itim na aso. Ngunit bagyang nagbago ang anyo at laki nito. Yan! Mas mukha kang maamo sa ganyang anyo. Huwag ka lang magpapakita ng totoo mong itsura sa maraming tao ha. Siguradong magkakagulo eh. Ano, sasamahan mo ba ako pabalik kay Lolo Anghel? Tanong ni Diego. Nakita ni Mang Ompo na kinakausap nito ang aso. Mukhang magkasundo na kayo ni Dilim ah. O siya, kumain ka na nang makapunta ka sa lugar ng Lolo Anghel mo. Wika ni Mang Ompo. Tumayo si Diego at pumasok sa tahanan upang kunin ang mga gamit. Kumain siya ng agahan. Pagkatapos ay kagad na ding umalis. Alis na po ako. Kita na lang po tayo mamaya, Lolo. Mag-iingat ka at wag mong papasakitin ang ulo ng Lolo Anghel mo. Pikon pa naman yon, baka lapain ka. Wika ni Mang Ompo. Pinagmamasdan nitong maglakad palayo ang binata habang nagwiwika sa sarili. Hanggat maaari, ayoko sanang umabot ka sa ganito. Pero wala na akong magagawa. Ito na ang kapalarang nakalatag sa'yo. Mag-iingat ka po. Patnubayan ka nawa ng may lika. Wika ni Mang Ompo. Habang naglalakad si Diego paakyat ng kabundukan, nakaramdam ito ng kakaiba. Naririnig ng binata maging ang pinakamahinang huni ng kuliglig. Sa isip ni Diego, ito na ang sinasabi ni Mang Anghel. Maya-maya pa narating nito ang kubo ng matanda. Walang tao sa lugar, kaya naman nagpa siya itong mag-ikot sa paligid. Habang naglalakad, naramdaman ng binata may paparating. Dali-daling lumingon si Diego at sinalo ang lumilipad na sibat. Mahusay. Gaya ng inisip ko. Unti-unti na ngang lumalabas ang kakayahan mo. Sa hula ko, malakas na rin ang pandinig mo. Wika ni Mang Anghel. Naglalakad ito habang may hawak na sibat. Akmang magsasalita pa sana si Diego nang biglang ibato ng matanda ang sandata. Hindi nito inasahan ang susunod na reaksyon ng binata. Sinalo ang sibat. Umikot. Ibinato pabalik kay Mang Anghel. Hindi nagawang saluhin ng matanda ang sandata, ngunit mabilis itong naiwasan. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makitang tumagos ang sibat sa dalawang magkasunod na malaking puno. Pambihirang lakas. Mukhang wala na akong may tuturo sa iyo pagdating sa pisikal na laban.
kusang lumalabas ang kakayahan mo sa oras na nahaharap ka sa panganib. Ngayon, kailangan mo na lang pag-araling kontrolin ang iyong emosyon. Emosyon? E ano naman ang kinalaman nun? Malaki ang kinalaman ng emosyon sa pagbabagong anyo nating mga aswang. Nakadepende sa nararamdaman mo ang magiging kakalabasan ng iyong pagkaswang. Pero hindi yan ang dapat nating pag-usapan. May mga bagay kaming hindi sinabi sa iyo. Ang pagbabagong anyo ng isang gabunan, kusang darating. Hindi ito kailangang pilitin. Walang pagsasanay ang maaaring makapagpalabas nito. Kung ganun, ano palang gagawin ko dito? Nakikita mo ba ang malaking pinutol na kahoy? Nakasandal sa gilid ng kubo ang palakol. Pakisibak muna ang mga yan. Hindi nakaangal si Diego. Dinampot nito ang palakol. Nang sinubukang sibakin ang putol na kahoy, napagtanto na ubod ng purol ang palakol na hawak. Sa halip na magreklamo, ipinagpatuloy ng binata ang pagsibak hanggang sa matapos ang lahat ng mga kahoy. Tapos na ho, Lolo Anghel. Anong susunod na gagawin? Magpunta ka sa maliit na busay. Maligo ka muna. Nang sa ganon malamigan ang katawan mo. Tugon ni Mang Anghel. Sinunod ni Diego ang sinabi nito. Nagbabad ang binata sa umaagos na tubig. Unti-unting kumalma ang isipan. Hanggang sa hindi na malayan, nakatulog na sa kinaupuan. Nagising na lang ito nang maramdaman ng lamig. Dali-daling nagbihis si Diego. Umuwi sa kubo ni Mang Anghel. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Sa totoo lang po, Lolo, itong unang beses na nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan sa isipan. Mabuti naman kung ganon. O siya, yan na muna ang leksyon natin sa araw na ito. Umuwi ka na at magpahinga. Leksyon? Parang wala ka namang tinuro sa akin eh. Nasaan yung leksyon dun? Hindi mo ba napapagtanto kung bakit kita binigyan ng mapurol na palakol? Gayong meron naman akong matalas. Oo nga ho. Napansin ko sobrang purol ng palakol. Bakit po ba? Matanong nga kita, ano ang naramdaman mo nang matapos mong sibakin ang mga pinutol na puno gamit ang palakol na ito? Syempre ho, masakit sa kamay. Nakakangawit sa braso at balikat. Pero bakit parang hindi ako nakaramdam ng pagod? Mabuti at napansin mo. Yan mismo ang gusto kong maramdaman mo. Ang katawan nating mga gabunan, hindi nakakaramdam ng pagod. Wala ring limitasyon ang ating lakas. Kung pangkaraniwang tao ang magsisibak ng mga kahoy, paniguradong hindi niya magagawang biyakin ni isa sa mga pinutol na kamagong na yan. Nanlaki ang mga mata ni Diego dahil nakita nito kamagong ang pinasibak na kahoy sa kanya ng matanda. Naglakad ito papunta sa isang puno, buong puwersang sinuntok. Aray ko naman! Ang sakit ah! Mukhang nabali yata yung kamay ko. Teka, bakit parang kusang gumagaling yung mga sugat ko? Wika ni Diego. Habang pinagmamasdan, naghihilom ang nabaling daliri. Isa pa yan sa mga kakayahang taglay ng ating angkan, ang abilidad na magpagaling ng sarili. Ngayon, unti-unti mo nang natututunan ng lahat. Masasabi kong pwede ka nang tumuloy sa una mong misyon. Ngayon mas naiintindihan ko na. Malinaw na sa akin ang kakayahan nating taglay. Masasabi kong handa na ako, Lolo. Kung ganon, puntahan mo ang nakakatanda mong kapatid at siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang pamilya.
Tugon ng matanda. Dali-daling bumaba si Diego mula sa kabundukan. Inayos ang mga gamit. Kumusta naman ang pagsasanay? Ayos naman po, Lolo. Ang totoo niya nang sabi ni Lolo Anghel, wala na daw siyang maituturo pa sa akin eh. Talaga lang ha? O na namang balak mo ngayon? Pupuntahan ko na si Kuya Mando, Lolo. Kailangan niya malaman na nasa panganib ang buhay nila. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan maagang umalis ang binata upang puntahan ang nakakatandang kapatid. Medyo malayo sa kanilang lugar ang tahanan nito. Walang sasakyan papunta sa lugar. Tinahak ni Diego ang daan patawid sa kabundukan. Kasama nito sa paglalakbay ang bagong alagang si Dilim. Tinatayang 3 araw at 2 gabi ang kailangang bunuin ni Diego sa paglalakad bago makarating sa mismong baryo kung nasaan ang nakakatandang kapatid ni Mando. Ngunit habang nasa daan, hindi nito inasahan na magkakaroon siya ng engkwentro sa mga aswang gubat. Pansamantalang huminto si Diego sa paglalakad. Nagtayo ito ng maliit na kubo upang magpalipas ng gabi. Lumakas ang ulan ng mga oras na yun, kaya mahihirapan siya sa paglalakad. Lalo pat sa gilid ng bangin ang dadaanan nito. Habang kumakain ng hapunan, nakaramdamang binata ng kakaibang presensya. Tumayo na rin mula sa pagkakahiga ang alagang si Dilim. Dilim, naramdaman mo ba yon? Tumayo ang binata at nakiramdam. Biglang huminto ang ulan. Lumabas ang buwan sa kalangitan. Nasinagan ng liwanag nito ang buong kapaligiran. Tumambad kay Diego ang 3 kalalakian. Marahang naglakad ang mga ito at kalaunan. Tumakbo pasagod sa kanya. Nagulat ang binata kaya hindi ito kagad nakakilos. Dali-dali namang sinalubong ni Dilim ang mga kalaban. Nilapa ang mga ito. Walang nagawa ang mga aswang gubat kung hindi ang tumakas mula sa mabangis na alaga ni Diego. Salamat ng marami, Dilim ha. Baka napano na ako kung wala ka. Pero bakit may aswang gubat sa lugar na to? Tanong ni Diego. Madalas daanan ng mga mangaso ang lugar. Kadalasan doon sila nananatili para magpalipas ng gabi. Hindi rin nakatulog ng buong gabi ang binata sa takot na muli silang salakayin. Pagsikat ng araw, dali-daling naglikpit ang binata at tumuloy sa paglalakbay. Matapos ang halos 3 araw ng paglalakad, nakarating na rin ito sa baryong tinitirahan ng nakakatandang kapatid. Dahil kilala sa lugar si Mando, madaling natunto ni Diego ang tirahan nito. Inihatid siya ng isa sa mga nakakakilala. Mando, may naghahanap sa'yo, kapatid mo daw. Tumayo si Mando. Itinigil ang ginagawa. Salamat kaibigan. Ako nang bahala sa kanya. Wika ni Mando. Kuya Mando, mabuti naman at nagkita tayo. Naparito ako para kausapin ka. May mga bagay na nasabi sa akin si Lolo. Sa palagay ko, kailangan mong malaman ang tungkol dito. Alam ko na ang tungkol dyan. Pero wag na muna natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Mahabang panahon tayong hindi nagkita. Kaya halika, ipapakilala kita sa ate Sandra mo. Tugon ni Mando. Pumasok ang mga ito sa tahanan. Nakita ni Diego ang isang babae na may kalong na sanggol. Sino siya, Mando? Bakit siya nandito? Tanong ng babae. Nga pala Sandra, eto si Diego ang nakababata kong kapatid. Diego, siya si ate Sandra mo. Siya naman ang asawa ko. Eto naman si Miguel, ang munti naming anghel. Teka, akala ko ba patay na ang mga kapatid mo? Tanong ng babae. Nagulat si Diego sa sinabi nito. Sandali lang. Anong ibig sabihin niya, kuya? Patay na ang iba nating kapatid? Tama ka, Diego. Wala na ang iba nating mga kapatid.
Ito rin ang dahilan kung bakit nalaman ko ang tungkol sa ating pagkatao. Tugon ni Mando at ayon pa dito. Isang kaibigan ni Mang Ompo ang nakapagsabi, ngunit napatay ito ng mga kalaban. Nasa panganib yung buhay ng pamilya mo, kuya. Kailangan mong umalis sa lugar na ito. Bakit hindi ka muna umuwi sa atin? Sa totoo yan din ang bala ko. Kaso baka malagay sa alanganin ng aking mag-ina. Natatakot ako na baka harangin kami ng mga kalaban. Kaya nanatili muna ako sa lugar na ito. Kahit papano, ligtas sila dito. Huwag kang mag-alala, kuya. Kasama niyo akong babalik sa atin. Kaya bilisan mo na, maganda na kayo. Aalis tayo sa lalong madaling panahon. Wika ni Diego. Napangiti na lang si Mando dahil hindi pa nito alam ang taglay na kakayahan ng kapatid. Paano mo masisiguro ang kaligtasan namin, Diego? Mag-isa ka lang. At kung sakaling harangin tayo ng mga kalaban, paniguradong marami sila. Magtiwala ka lang sa akin, Manong. Hindi ako pupunta dito nang walang sapat na paghahanda. Bilisan nyo na, habang hindi pa natutunugan ng mga kalaban ang kinaroroonan nyo. Hayaan mo muna akong kausapin ng ate Sandra mo. Kailangan niyang maintindihan ang sitwasyon. Pag-uusap ng magkapatid. Hinayaan ni Mando na makapagsarili ang mag-asawa. At habang nag-uusap ang mga ito, biglang lumitaw si Dilim sa totoo niyang anyo. Anong problema, Dilim? May kalaban ba? Tanong ng binata. Umangil ng malakas ang itim na aso. Itinulak si Diego. Dahilan para mapadapa ito. Pag-angat ng tingin ng binata, nakita nito ang isang malaking nilalang na bumubulusok pa ibaba. Dumapo ito sa bubong ng tahanan. Nagulat si Mando dahil halos masira ang bubong sa bigat ng nilalang. Anong nangyari dito? Diego, anong tumama sa bubong? Huwag kang lalabas, Manong. Nandito na mga kalaban. Wika ni Diego. Biglang lumipad ang nilalang. Sa pagkakataong iyon, tuluyang nasira ang bubong ng tahanan. Napasigaw si Sandra. Umiyak naman ang sanggol na hawak nito. Walang yakang aswang ka. Bumaba ka dito! Wika ni Diego. Nilingon ito ng malaking nilalang. Nagpakawala ng malakas na tungal. Napatingala si Mando at halos hindi makaalis sa kinakatayuan. Itinulak ng binata ang kapatid papasok ng tahanan. Sinalubong ang bumubulusok ng nilalang. Isang malakas sa suntok ang ibinigay nito sa kalaban, dahilan para sumadsad ito sa lupa. Dali-daling dinampot ni Diego ang palakol. Tumakbo papunta sa kinaroroonan ng nilalang. Nagulat si Mando sa ipinapakitang bilis ng kapatid. Tumayo ang nilalang. Nakipagbuno kay Diego. Nakita ng nakakatandang kapatid na nakikipagsabayan ang binata. Hindi ito makapaniwala na ganong kalakas ang kapatid. Hinawakan ni Diego sa leeg ang nilalang. Habang si Dilim, kagat-kagat ang pakpak nito. Buong lakas itong hinila ng itim na aso, dahilan para mapasigaw ang nilalang. Gamit ang talim ng palakol, pinutol nito ang pakpak ng bangkilan. Inihampa sa isang puno. Hinataw nito ang palakol sa ulo ng kalaban upang pugutan ang ulo. Siguro naman nakita mo na ang sinasabi kong panganib. Magmadali ka, kuya. Kailangan ko kayong dalhin sa tahanan ni Lolo Ompo. Doon mas ligtas kayo. Wika ni Diego. Dali-daling umalis ang tatlo sa lugar. Parehong daanan ang tinahak ng mga ito. Kaya alam ni Diego na ligtas silang makakarating. Matapos ang ilang araw na paglalakbay, narating nila ang tahanan ni Mang Ompo. Naroon din nag-aantay si Mang Anghel. Mabuti naman at nakauwi ka na dito, Mando. Ano nangyari sa mga kapatid mo? Tanong ng matanda.
Ipinaliwanag ni Mando ang nangyari at kung paanong nakarating sa kanya ang tungkol sa kanilang totoong pagkatao. Wala kang dapat alalahanin dahil ligtas na ang mag-ina mo. Ngayon ang dapat mo nalang isipin kung paano mong matutulungan si Diego. Tungkol dyan, Lolo, nakita ko kung gaano kalakas si Diego. Sinalakay kami ng mga kalaban. Mag-isa niyang hinarap ang nilalang na yon. Paanong narating ng kapatid ko ang ganong antas? Tanong ni Mando habang nakatingin kay Diego na noon ay pinagmamasdan ang anak ni Mando. Taglay na nating mga gabunan ang lakas at liksi. Kailangan lang itong palabasin. Kaya ikaw, ihanda mo ang sarili mo dahil kakailanganin ni Diego ang tulong mula sa iyo. Wika ni Mang Anghel. Mukhang alanganin ako para sa ganyan. Nakita mo naman na may anak na ako, di ba? Oo, nakikita ko. Yan mismo ang isa sa mga dahilan para palabasin ang likas mong kakayahan. Isipin mo na lang na gagawin mo ito, hindi para kung kanino, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa sanggol na yan. Hindi naman sa ayaw ko maging malakas. Pero mas gusto ko mamuhay ng normal. Kaya nakontento ko sa kung anong meron ngayon. Isa sa mga ayaw kong ugali mo, ang pagiging makasarili. Tingnan mo ang kapatid mo. Hindi nagdalawang isip na ibuwis ang buhay niya para sa pamilya. Nauunawaan kong may anak ka na. Pero isipin mo, kung sakaling hindi kayanin ni Diego makalaban, ano ang mangyayari sa kanila? Wika ni Tandang Ompo. Pinagbasdan ni Mando ang kapatid na noon ay kalong-kalong ang kanyang anak. Nakita nito ang saya sa mukha ni Diego. Napatingin ito sa asawa. Tumango ito bilang pagsang-ayon. Pumapayag na ako, Lolo. Ano ang kailangan kong gawin? Magsiba ka ng kahoy gamit ng palakol na mapurol. Maligo ka sa napakalamig na talon. Yun lang ang ginawa ko, kuya. Tumawa ng malakas si Mang Anghel. Sabay bato kay Diego. Loko ka talaga. Anong pinagsasasabi mo? Hindi magsisibak ng kahoy ang Kuya Mando mo, kundi magpuputol ng mga patay na puno sa gubat. Halika Mando, maba pa ang araw. Wika ni Mang Anghel. Dinala nito si Mando sa kagubatan. Buong araw na natili. Pagsapit ng hapon bumalik ang mga ito. Pasan-pasan ng matanda ang Ginoo. Anong nangyari sa kanya? Bakit nawalan siya ng malay? Pinilit niya ang sarili sa pagsasanay. Kaya ayan, para siyang hinigupan ng lakas. Pero wala kang dapat alalahanin. Kung ano ang taglay mong kakayahan, gano'n na rin ang sa kanya. Hayaan mo munang makapagpahinga ang kapatid mo. Kinabukasan, maagang nagising si Diego dahil naramdaman nito ang presensya ni Dilim. Dumungaw ito sa bintana. Nakita ang alagang nakatayo sa bakuran habang nakatitig sa mga taong nakatayo sa labas. Dali-daling lumabas si Diego upang tanungin kung ano ang sadya ng mga ito. Magandang umaga po sa inyo. Maaari ko bang malaman kung bakit kayo nandito? Tanong ng binata. Hindi sumagot ang mga ito. Sa halip ay isa-isang nagpulasan. Nagulat si Diego nang habulin sila ni Dilim. Bangkila ng mga yon, Diego. Maganda ka dahil siguradong babalik sila. Kailangan malaman nila Kuya Mando ang lahat. Tugon ng binata sabay pasok ng tahanan. Kinausap nito ang nakakatandang kapatid. Matapos ay dinala sa ligtas na lugar sina Sandra at ang anak. Buong araw nag-antay sina Diego kasama ang dalawang matanda. Alam nila na babalik ang bangkilan. Ito na ang pinakahinihintay nating laban. Naputol na sa wakas
ang ilang libong taon na pagiging ermitanyo ko. Wika ni Mang Anghel. Laking gulat ni Diego nang biglang lumantad ang mga marka sa katawan ng matanda. Yan ang sikreto ng Lolo Anghel mo. Siya ang kasalukuyang pinuno ng ating angkan. Lingid ito sa kaalaman ng mga kalaban at tiyak na magugulat sila sa oras na makita ang kapatid ko. Kayong dalawa, manood ka Diego kung paano makipaglaban ng isang ermitanyong gabunan. Sumapit ang paglubog ng araw. Unti-unting binalot ng negatibong enerhiya ang paligid. Nagpakita ang mga kalaban. Gaya ng hula ko, ngayong gabi sila sasalakay at hindi gaya ng inaasahan. Mukhang nabawasan na din ang bilang nila. Sa uling tanda ko, 10 ang bilang, pero bakit 4 na lang ang mga yan? Huwag kang magpakampante, Anghel. Sila ang 4 na pinakamalakas sa bangkilan. Alam ko, kilala ko ang mga yan. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman kumukupas ang lakas ko. Pag-uusap ng dalawang matanda. Sabay na sumugod ang mga kalaban. Sinalubong naman ito ni Dilim at Diego, habang si Mando naman pinoprotektahan ng tahanan kung nasaan ang kanyang mag-ina. Ang dalawang nakalampas, hinarap ni Mang Ompo at Mang Anghel. Gamit ang isang kamay, hinuli ni Mang Anghel sa leeg ang isa sa mga bangkilan. Bigla naman itong ibinuka ang pakpak. Lumipad. Sumama pa'y taas ang matandang gabunan, ngunit kagad silang bumulusok pa'y baba. Sa sobrang lakas ng bagsak, halos madurog ang ulo ng kalaban. Inakala nilang yun lang ang bilang ng mga sumalakay na bangkilan. Ngunit laking gulat ng mga ito nang magpakita mula sa kadiliman ng gubat ang napakaraming aswang. Naloko na. Mukhang nakipag-isa na ang mga pangkaraniwang aswang sa mga bangkilan. Ano naman ang kinakatakot mo? 4 tayong gabunan. Kahit gaano pa sila karami, walang panama ang mga yan. Naglakad si Mang Anghel papunta sa mga kalaban. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito. Patuloy na nakipaglaban si Diego sa mga bangkilan, habang si Mang Anghel naman pinagpapapatay ang mahigit 50 aswang na sumugod sa kanyang kinaroroonan. Hindi pa kayo nadala. Alam niyong kahit gaano pa kayo karami, wala kayong laban sa akin. Diego, wag mo nang buhayin ang mga bangkilan na yan. Oras na para wakasan ang kanilang saling lahi. Wika ni Mang Anghel. Pinugutan ng binata ng ulo ang mga bangkilan, gamit lamang ang kamay. Ang ilan sa mga pangkaraniwang aswang nakaligtas at pinili na lang tumakas. Sa palagay ko, hindi na sila babalik pa. Magsilbisa ng aral sa mga lintik na yon ang nangyari ito. Paniguradong madadala na mga aswang na yun, Lolo. Sana lang hindi na sila bumalik pa. Tugon ni Diego. Nakahinga ng maluwag ang binata nang makita nito na wala na ang mga kalaban. Sa wakas natapos na. Sana lang makapamuhay na tayo ng payapa. Huwag kang mag-alala, Mando. Nanalo tayo at siguradong wala nang manggagambala sa buhay niyong mag-anak. Simula ngayon, walang sino man ang mang-aapi sa ating angkan. Matapos ang labang iyon, tila nag-iba ang kapaligiran. Naging mas mapayapa ang enerhiyang bumabalot. Nagpatuloy ang buhay ni Diego bilang magsasaka. Pinangalagaan nito ang lupaing naiwan sa kanya ni Mang Ompo. Natupad din ng matanda ang pangarap na mamatay bilang normal na tao. Sa wakas, natupad de Ompo ang kanyang pangarap. Pero ako, hindi ko pa pwedeng iwanan ng mundong ito. Lalo pat hindi ako tiyak na magpapatuloy ang ating saling lahi. Mula kay Kuya Mando,
Siguradong magpapatuloy ang ating henerasyon. At ganoon din sa akin. Hindi ko hahayaang maputol ang saling lahi nating mga gabunan. Aasahan ko ang pangakong yan, Diego. Pagdating ng panahon, ang susunod na henerasyon natin ang makikinabang sa mga ginawa nating sakripisyo ngayon. Makalipas ang ilang taon, patuloy na namuhay sina Diego. Sa tingin ng ibang tao, pangkaraniwang mamamayan lang din sila. Itinago nila ang katotohanan tungkol sa kanilang pagkatao para na din sa kaligtasan ng mga taong napapalapit sa kanila. Gumanda ang pamumuhay ng magkakapatid dahil natuklasan ng mga ito ang lihim kung bakit binabakura ni Mang Ompo ang kanilang lupain. Sagana sa mineral ang ilalim ng kabundukan na nasa sakop ng ari-arian ng matanda. Ginagamit nila ang naminang mamahaling bato upang palaguin ang kanilang buhay. Mapangalagaan ang kalikasan palibot sa kanilang lupain. Kasabay nito ang pangalaga ng kanilang lihim. Patuloy pa ring namumuhay sa lugar si Mang Anghel. Pinangangalagaan ang kanyang angkan. Masaya si Diego dahil naabutan niya ang kanyang lolo Anghel na mas kilala sa tawag na Ermitanyong Gabunan.